Okay, mapagpalang araw kaibigan, ano? Ito na naman, minsan pa. Tayo na naman pong muli na mag-aaral. Ang ating pag-aaralan, siyempre walang iba kundi patungkol sa Panginoon. At ang ginagamit natin ng Biblia, ito. O, alam niyo pa yung ganyan? Ito. Yan. Ano yan? Gideon. Yan. Itong Biblia ito na Gideon, ito yung mga ipinamimigay ng mga The Gideon International sa mga hotel, motel, ospital, bilangguhan, mga kawal ng sandatahang lakas, mga sundalo, at mga estudyante, mga nurse. Yan. Pinamimigay lang po nila ito. Pero ito, ibinigay sa akin ng isang basurero. Na yung basurerong yun, sabi niya sa akin, lagi sila nakakapulot ng mga Biblia na nakakalungkot isipin, ano po. Dapat yung Biblia, kung ayaw mo na, ibigay mo sa iba para makabasa sila, no? Hindi yung ginagawa pala ng iba, yung Biblia nilalagay sa basura. Oh. No, siguro may 10 taon na mahigit. Nakapulot din ako ng Biblia sa basura. Yung ginamit ko yun, matagal kong ginagamit yun. No? Nakapanginginayang, isipin nyo po, pinagagawa ito. Hindi naman po libre ito. Magpagawa ka sa mga gumagawa ng mga libro. May mga bayad dito. Tapos ipamimigay, pagkatapos itatapon mo lang sa basurahan o kung saan man. Dapat kung ayaw mo ng ito, ipamigay mo doon sa iba para magkaroon sila ng pagkakataon na makapagbasa ng Biblia. Kasi ang sinasabi rito sa Biblia ay ito yung nagagamit. Saan magagamit? Sa espiritualidad. Meron akong mga kakilala, sabi niya, nahilig sila sa Biblia. Nung mahilig sila sa Biblia, ang dami nilang nalalaman tungkol sa Biblia. Kaya nga kung minsan may Bible study ako, nakakapag-share sila ba nagsishare din ako sa kanila kasi nga nakakabasa nga daw ng Biblia. Halimbawa, dito sa Biblia, sabi ni Jesus, doon sa Mateo 4:4, ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Anong sabi niya? Tayong mga tao, hindi lang tayo sa tinapay o pagkain nabubuhay, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Kaya mahalagang may Biblia ka, halimbawa, may nagbigay, di salamat. Kaya kung kaya mo naman bumili, mura lang naman ang mga ito. Mura lang, wala pang 100 yung mga ganitong maninipis. Makakabili ka na. Kasi doon kasi nakasulat yung patungkol sa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Doon mo malalaman ang gustong mangyari ng Diyos sa ating mga tao. O, halimbawa, itong sinabi ni Apostol Pablo dito sa unang Korinto, sa chapter 6, tignan natin. Ang sabi ni Apostol Pablo, 6:19 at saka 20. Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo. O, kita niyo po.
kundi sa Diyos. Diyan malalaman mo, yung pala katawan nating ginagamit na ito, hindi pala talagang atin. Hindi tayo nagmamayari, kundi ang Diyos. Sa verse 20, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ano? Ito palang katawan natin ito, ginagamit natin para ang Diyos ay napaparangalan. Amen. Ibig sabihin, itataas natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Ibig sabihin, kailangan naman ang gawin natin, laging inuuna natin ang Diyos na may pag-ahari, nagmamayari ng ating katawan. Ngayon, dahil pag-ahari ng Diyos ang ating katawan, dapat iingatan din natin ang ating katawan habang nasa ating pangangalaga ito. Ang problema, yung iba, ginagamit nila yung katawan nila sa ibang bagay. Doon sa bagay na hindi naluluwalhati ang Diyos, so sa madalit sila salita, doon sa hindi nila napapasaya ang Diyos. Halimbawa, mabuhay ka sa bisyo. Gusto ba ng Diyos na magbisyo ka? Hindi. So pag nagbibisyo ka, hindi naluluwalhati ang Diyos sa iyo. O hindi mo napapasaya ang Diyos sa buhay na ito na pinagagamit ng Diyos. Kaya dapat ginagamit lang natin itong ating katawan upang ang Panginoon Diyos ay malwalhati, mapasaya natin, mapaligaya natin. Ngayon, para madali niyong makuha, meron kasi nakalagay sa 7:12 ng libro ng Roma. Tingnan natin, anong nakalagay. 7:12. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito. Ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ano yung mabuti? Yung salita ng Diyos. Diyan pumapasok yung sinabi ni Jesus kanina sa ating entrada na hindi lang sa pagkain nabubuhay ang salita ng hindi lang sa pagkain tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Kita nyo? Anong sabi ni Pablo? Yung kautusan. Kaya kailangan meron kang Biblia. Kung wala naman, di makinig ka. Makinig ka. Mahirap bang makinig? Hindi naman. Pakikinggan mo lang naman yung binabasa ng Biblia. Ganun lang po yun. Yung atin natututunan doon sa pakikinig, yun. Maganda yun. Nakakapakinig tayo ng tamang aral. Anong gagawin mo ngayon? Ano daw yung utos o salita ng Diyos? Matuwid at mabuti. Yun ang gawin mo. Kasi pag sinunod mo, nakakagawa ka ng mabuti, nakakagawa ka ng matuwid sa harap ng Diyos. At ano pa? Nagiging banal ka pa. Banal, holy. Kasi sabi niya, kautusan ay banal. Kita niyo po? At ang bawat utos ay banal. Yung salita ng Diyos, banal. Sa 15:3 ng 1, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo ay ganito. Sige, babasahin natin, 1 chapter 15 verse 3. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, nalinis na kayo dahil sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Malinis na kayo. Yun po yung nagbabanal sa tao, yung salita ng Diyos.
At habang nakikinig ka ng pangangaral na salita ng Diyos, ay nagiging ano? Nagiging malinis ka. Yan ang outcome niyan. Baka kala nyo, yung pakikinig, walang bunga yan. Meron. Kapag nakikinig ka, nalilinis ka. Yan ang sabi ni Jesus, malilinis na kayo. Ano yon? Nakinig ka lang. At ano pa, pag nakinig ka, ano pa nagiging outcome niyan? Ano, meron pa. Akala nyo wala bang benepisyo yan? Meron. Ano pa? Ito, Roma 10:17. Anong sabi niya? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig. Pagkikinig daw. Anong bunga ng pagkikinig? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Ano pa? Anong bunga? Pananampalataya. Yung kaugnayan mo sa Diyos, yun ang nagpapatibay yung salita ng Diyos. Halimbawa, sabihin mo sumasampalataya ka sa Diyos. Yun ang nagpapatibay sa kaugnayan mo sa Diyos. Yung ano, pakikinig mo. Kaya kailangan makinig tayo ng pangangaral tungkol sa Panginoong Yesukristo. Kapag ang pinangangaral po, liban sa Panginoong Yesus, mali na yan. Yan ang sabi ni Pablo, ano pangangaral? Patungkol kay Yesus. Kapag ang pinangangaral nila ay ibang aral, hindi naman tungkol kay Yesus, ay yan ay mali na yan. Mali na po yan. False teaching kung tawagin po ng English yan. Ano? Ngayon, dito sa ating mundo na ating kinagagalawan, marami pong mga nangangaral. Pero meron din babala ang Biblia patungkol sa mga nangangaral na yan. Tignan niyo po ha. Meron kasi mababasa dito sa sulat ni Juan, sa ikalawang 1. Tignan natin. Ito, ano, babasahin ko po. Ikatlawang sulat ni Juan. 1:9. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdadagdag dito, ay hindi pinanahanan ng Diyos. Anong sabi? Yung mga nagtuturo po, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag pa rito. Yung dinadagdagan ba? Halimbawa, wala pong ibang tagapagligtas kundi si Jesus. Pero kung sasabihin mo mayroon pang iba, sino yung iba na yon? Yan, mali na po yan. Halimbawa, pag gumamit ka ng iba, halimbawa, sabi nila, paano po si Santa Maria? Anak naman ng Diyos yan, nanay naman ni Jesus yan. Hindi din po siya kasama. Kasi wala naman pong nakalagay na Maria rito. Ang nakalagay dito, Kristo. Si Jesus po yun. Kapag dinagdag mo pa si Maria, sinira mo ng kasulatan. Ikaw na mismo sumisira. Kasi wala naman papel si Maria dito, pilit mo siyang isinasali. Sino man nananatili sa turo ni Kristo ay pinanahanan ng Ama at ng Anak ko. Kailangan isang aral lang, aral ni Kristo. Wala nang iba. Para manahan sa iyo ang Diyos at ang Anak, si Jesus. Ano po? Sa 10, sino man dumating sa inyo na ibang turo ang dala o ibang turo,
Pag hindi turo ni Jesus, ayun o, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong babatihin. Halimbawa, marami pong pakatok-katok sa bahay. Ang sabi nila, alam mo ba yung pangalan ng Diyos? May mga ganyan nag-approach. Ano sabi pa nila? Alam mo ba, si Jesus hindi Diyos yan. Ayan. Hindi. May kanya-kanyang nag-approach na ganyan. Huwag mo na po silang tanggapin. Sabi ni Juan, sino man dumating sa inyo na iba ang turo. Nagtuturo din yung kanya lang iba. Anong sabi niya? Huwag ninyong tanggapin. Hindi po masamang huwag mong tanggapin. Palisin mo lang. Sige na, hindi ko na kailangan niya, kamo na lang. Di na nice way sabihin mo sa kanya para hindi naman po sila masaktan. Ano pa? Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain niya. Kapag pala yung nagdadala ng aral, bawa, dala niya Jesus. Pagkatapos dinadagdagan niya pa ng iba, yon. Anong sabi niya? Huwag niyong tatanggapin. Pero pag tinanggap mo, ano sabi niya? Nagiging kaisa kaniya sa masamang gawain. Masama palang gawain yon. Kailangan mag-strict lang tayo. Gayahin natin ang mga apostol ni Jesus. Nang sila po ay nangaral sa araw ng Pentecostes, si Apostol Pedro, ganito po nakalagay. Panahon na po ng Pentecostes ito, no? Pentecostal. Anong nakalagay? Chapter 5. Verse 42. At araw-araw, nagpupunta sila sa mga templo at sa mga tahanan. Alam niyo yung mga templo sa panahon nila Pedro, ay laging may tao po doon. Kaya gustong-gusto nila pumupunta sa mga templo para pag mangaral sila at di mano marami sila napapangaralan. Ano po? At sa mga tahanan. At doon nagtuturo at nangangaral. Kita nyo po sa loob ng templo, bahay. Nangangaral, nagtuturo sila. Na anong kanila tinuturo? Tungkol kay Jesus. Ano si Jesus? Ang Kristo. Ipinakikilala nila sa mga tao, sa mga templo, sa mga tahanan, ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay ang ano? Siya ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo ay tagapagligtas. Kasi sa panahon pong ito, maraming tao noon sa panahon nila Pedro, nila Pablo, ang hindi naniniwala kay Jesus na tagapagligtas. Ang pagkakilala nila kay Jesus ay kagaya natin, tao, normal na tao. Kasi nakita nilang naipanganak ni Maria yan. Nakita nilang lumalaki si Jesus. Nakita nila kasama ni Jose na nangangarpintero. Kaya hindi nila sukat akalain na yung palang ipinako nila sa cross, siya palang tagapagligtas ng tao. Ngayon, nagdi-deny pa sila. Sa gawa, dito pa rin sa gawa, sa chapter 5, anong sabi nila? Tingnan nyo po denial pa sila Yung mga taong ito, anong nakalagay dito? Tingnan natin, Sa chapter 5 ng gawa, basahin natin yung 29. Simulan natin sa 24. Mababa pero okay lang. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila malubos maisip kung ano nangyari sa mga apostol. 25. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila
ang lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo't nagtuturo sa mga tao. Ayan, nagtuturo na naman sila sa templo. Ni-report na sila. 26. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y babatuhin ng mga tao. Sa kanilang pangangaral tungkol kay Jesus, unti-unti dumadami po ang naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya rito, hindi gumamit ng dahas. Ibig sabihin, hindi pinwersa ang mga apostol na kinuha ng kapitan. Kasi nga, pag pinwersa sila, maraming babatoy sila hanggang mamatay sila. 27. Iniharap nila sa Sanhedrin ng mga apostol. Yang Sanhedrin pong ito, tinatawag naman sa Pilipinas ay Senado. Senate sa English. Sa English nakalagay po doon Senate. Sa Tagalog, Senado. Yan. Yung Sanhedrin na tinatawag sa Biblia, yun po'y katumbas ng Senado sa ating bansa, Pilipinas. Iniharap nila sa Sanhedrin ng mga apostol at sinisiyasat ng pinakapunong pari. Yung mga punong paring ito, mga Hudyo po ito, kababayan ni Jesus. 28. Mahigpit namin ipinagbawal sa inyo ang mangaral sa pangalan ng Jesus na yan. Wika niya. Ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral. At ibig pa ninyo kami papanaguti sa dugo ng taong iyan. Yan ang sinasabi kong denial. Sila nga na yung nagpapatay, pagkatapos sasabihin nila, pinagbibintangan nyo kami ang pumatay. Sila talaga ang pumatay. Nakita ni Pedro yan eh. Yan. Ano po? Na pinagbawala silang mangaral sa pangalan ni Jesus. Kita nyo? Isang pangalan lang, Jesus lang. Pinagbawalan pa sila ng punong pare ng mga Hudyo sa panahon nila. 29. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Kita nyo po, ang tatapang ng mga apostol ni Jesus. Nang inarap yung mga pinakapunong pari sa panahon nila, ang sabi niya, hindi kami susunod sa inyo. Susunod kami kanino? Sa Diyos. Amen. Yan ang dapat. Sunod tayo sa Diyos. Kung ano ang gusto niya, yun po ang gawin natin gaya ni Jesus na sumunod siya sa kanyang Ama. Kaya tayo po bilang mga tao, ano lang ang dapat natin gawin? Sumunod. Sa ating pagsunod, mapapabuti tayo. Tingnan ninyo, magiging tama yung ating pananampalataya. So 1:36. Anong sabi po ni Juan? Ganito nakalagay. 35. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang pamamahala ng lahat ng bagay. 36. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Kita nyo? Napupuhot ang Diyos kanino? Doon sa mga hindi tumatalima o hindi sumusunod sa anak ng Diyos na si Jesucristo. Kaya tayo, kailangan sumunod na lang po tayo. Kasi po, in the end, tayo rin naman ang makikinabang. Tayo makikinabang kung sino po yung nakinig. Kaya kailangan makinig ka kasi doon mabubuho yung pananampalataya mo. Gaya na sabi ni Pablo sa Roma 10:17. No? At ano pa?
magkakaroon ka ng tamang pananampalataya. Kasi po, ang tatanggapin mong aral ay aral ng ating Panginoong Yesus lamang. Walang iba, kundi ang aral ng ating Panginoong Yesus Kristo. Kaya bilang mga tao, ano pa po ang ating kailangan gawin? Wala na. Isuko na lang ang buhay natin sa ating Panginoon. Habang tayo po ay nabubuhay pa sa mundong ito. Alam niyo po, hindi po masamang sumunod sa tao, pero masigit na hindi masama ang sumunod sa Diyos. Sa tao, pag sumunod ka, mabuti rin yung sumusunod ka sa iyong kapwa-tao. Pero anong bunga nun? Wala. Pero pag sumunod ka sa Diyos, ang bunga nun ano? Buhay na walang hanggan. Kaya sa langit ang punta mo, kaibigan. Yung sumusunod sa Diyos, sila lang. Sila lang at wala nang iba ang pupunta sa langit. Ikaw ba, kaibigan, gusto mo makarating ng langit? O hindi? Nasa inyo po yan. Pasya nyo yan. Buhay ninyo yan. Pero ang Biblia po, ang gusto niya, lahat ng tao ay makarating sa langit sa piling ng Diyos. Okay, panguli. Anong sabi ni Pablo? Unang Timoteo. Tingnan natin. Gusto ba ng Diyos na mapahamak tayo? Hindi. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay, ayan o, maligtas. Pag sinabi ligtas, papunta ka sa langit. O sino na bang wala pa po nakakita ng langit sa tao? Walang taong nakakita ng langit. Kahit po tumingala kayo, hindi po langit na sinasabi sa Biblia yan. Okay? Ito. Unang Timoteo chapter 2. Chapter 2. Ito. 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. 4. Nang ibigay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan ito. Ano yung malalaman mo sa katotohanan ito? Yung pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ni Jesus. Amen. Kaya kung di nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, kaibigan, panahon na po isuko na ninyo ang buhay ninyo kay Jesus. Ang nangyayari sa mundo natin ngayon, talagang paparating na po si Jesus dito. Hindi ko po kayo tinatakot. Ang totoo, talagang paparating na siya. Darating na siya. O paano kung dumating siya, wala kang pananampalataya sa kanya? Paano yon? Bawa, pagdating ni Jesus, 18:8, pananampalataya nga hanapin niya. Pag tinawag ka, halika nga rito, yung pananampalataya mo, ayan. Hindi kanya hanapan kung maganda ka, pangit ka, kung maputi ka, kung maitim ka, kung ano man yung itsura mo. Ang hanapin ng Panginoong Yesus, yung pananampalataya mo sa Kanya. 1:20-29, sabi ni Jesus, mapalad ang sino man tao na hindi nakakita sa akin pero naniniwala sila. Kaya sa panahon natin ngayon, year 2025, hindi man natin nakita si Jesus pero pinaniniwalahan natin dapat siya. Anong tawag ni Jesus? Mapalad. Mateo 25:31, 32, 33, 34. Ano sabi ni Jesus? Pasok na kayo sa langit, kayong mga mapalad. Pasok na kayo sa langit. Amen. Papasok na tayo sa langit dito. Bakit? Sabi ni Jesus Amen. God is good all the time. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Meron ba akong kasama rito? Meron, pero di ko sila pwede ipakita. Bawal. Mag-amen lang kayo. Mag-amen kayo. Amen. Di may kasama. May nag-amen
Pasensya na po kayo. No? At least, merong kasama. Nag-email sila eh, no? Ayan. Okay, bigan. Mag-like kayo, mag-share kayo mga nasisiyaran, mag-share din po kayo sa iba, no? Malay ninyo, yung masisiyaran pala ninyo, ito ang inaanap niya. Anong inaanap niya? Ito. Ano yan? Ayan. Wag na kayong tumutol doon. Yun na lang ang ultimo kaligayahan ko. Ano ba? Joke lang yan, hindi kasali yun. God bless us all po sa inyong lahat. Ano? Nawadat na kayo ng bidyong ito nasa mabuting kalagayan. Amen. God is good. Sagot kayo. All the time. All the time? God is good. May kasama talaga. Bye-bye. May tumatawa pa.